Patuloy na iniisip Perrin ni Gruhorn ang mga sinasabi ng matandang lalaki. Nakaupo ito sa isnagtabi habang ang dalawnog kamay ay nasa mukha habang nag-iisip. Hindi Perrin makapaniwala si Gruhorn sa kanyang mga narinig. Kaya ipinakita ng matandang lalaki ang mana na ginagamit nito. Sinimulan nito sa ilabas ang kanyang mana. Ang mana ring ay nasa kamay ng matandang lalaki. Nagulat naman itong si Gruhorn. Nakita ng dalawang mata ni Gruhorn ang kakaibang hugis at kulay ng mana ng matandang lalaki. Patuloy na magpakitang gilas naman ang matanda at sinimulan sabihin sa prinsipe kung anong kapangyarihan ang meron siya. Ito ay tinatawag na mana chain, na kung saan nakakapagdurog ng espada na mana heart. Kung babalikan ang nakaraan, madaming taon na ang nakalipas ang mga taong nakakagamit ng mana heart ay nawala na. Simula nang nawala ito 100 taon na ang nakakalipas. Wala na niza ang gumamit pa nito. Matagal na nirahan ang espiritu ni Gruhorn sa espada, hindi nito ine-expect na ganito na pala ang mangyayari. Inalam agad ni Gruhorn ang mga pagbabago at mga bago sa mana. Nagbasa ito ng libro patungkol sa mana. Ang mages ay gumagamit ng circle, at ang knights naman ay chains. Ang knights ay nahahati, may tinatawag na single chain, double chain, triplet chain, quad chain, and the pentachain. Madami naman palang mana, ngunit gaano nga ba kalakas ang mga ito? Pagkatapos malaman ni Gruhorn ang mga bagong mana sa panahon na ito, nakita nito kung sino ang gumawa ng libro. Napaisip ng matagal si Gruhorn tila ba may naaalala na tao si Gruhorn at nagiging pamilyar sa kanya ito. Nag-isip ito ng matagal bago netindaan ang pangalan na nabanggit sa libro habang may tinuturo sa libro. Noong nasa espada pa si Gruhorn may estrangherong nagngangalan na Ernest Althringenab lumapit at nagpakilala sa kanya. Hinahanap ng estranghero ang espadang karapat-dapat tawaging sword saint. Ginamit nito si Gruhorn sa kanyang kagustuhan na hindi gumagamit ng mahika. Hindi na naitapos ni Gruhorn kung anong nangyari sa estranghero. Natapos ni Gruhorn ang pagbabasa sa loob ng kanyang silid habang siya ay nakaupo. Siya ay natutuwa sa kanyang mga nalaman. Ito'y bumalik sa likod ng kaharian para mag-ensayo. Mula sa likuran ni Gruhorn nagsalita naman ang matandang tito nito. Sinabi nina kung binasa ba daw ni prinsipe ang libro. Tinanong din ito kung naaintindihan niya na ba ang sitwasyon at ang katangahan niya. Grabe talaga ang mga salitaan ng matanda ito, tila hindi nauubusan ng panlalait sa prinsipe. Sumagot naman ng payabang itong si Gruhorn, nagsalita ito ng nakangisi at maangas pa nito na sinabi sa matanda na hindi naman siya nagsisisi sa nagawa nito kahit kaunti. Tinanong siya ng matandang tito na kung ayaw lang ba nito umamin na siya ay nagkamali o di kaya ay hindi pera niya naiintindihan. Ipinakita ni Gruhorn ang mana sa kanyang kamay. At inexplain naman ni Gruhorn na ang mana heart ay hindi pare-parehas. Katulad din ng chain ito din daw ay may pagkakaiba. Sinasabi ng matandang lalaki na ang katulad ni prinsipe na may paniniwala sa mana heart ay katulad din ng mga tao noon na nagfifiilang bayani. Sinabi pa nito na ang mga gumamit ng mana heart ay hindi man lang matalo ang mana 2 rings. Hinamon pa ng matandang lalaki si prinsipe na kung siya ay kakaiba dapat matalo niya ang double chain knight. At kung manalo man ito sa double knight chain ay papayag ito maging guardian ni prinsipe katulad sa kagustuhan ng reyna. Habang sa kabilang banda naman si Gruhorn ay nagsalita, minamaliit nito ang kakayanan ng matandang tito ng prinsipe. Sinabi nito kung magiging maganda ba daw kung magiging guardian niya ang matanda. Neinsulto naman ang matandang lalaki, sinabi nito na kung minamaliit ng prinsipe ang pagiging guardian ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon ng mukha, tila ito ay nagalit. Inilabas nito ang kapangyarihan ng mana chain at ipinaramdam kay prinsipe ang lakas ng kanyang mana. Nagsalita naman ang matanda. Ipinagmalaki naman ng matandang lalaki na siya ay commander ng Northern Army, master ng Black Lancers, at isa kasali siya sa 5 Silver Lions na naninilbihan sa hari. At may kapangyarihan siya ng Quadrat Chain Knight. Ito ay nagpakilala, sinabi nito ang kanyang pangalan. Galit niyang binigkas na ang pangalan niya ay Vale Bolorhard. Sobrang lakas ng hangin na natinggap ng lugar kung saan sila nagsisinay. Natama ng mukha ng prinsipe dahil sa ngakilos ng matandang tito nito. At nang dahil nasugatan sa mukha ang prinsipe agad naman bumunot ng espada ang mga kawal upang tutukan ang matandang lalaki.
Agad kumikilos ang ngakawal kada napapahamak itong si Prinsipe Adrian. Pinakalma naman ni Gruhorn ang mga ito. Bigla naman ngumisi ang matandang lalaki dahil ito ay natuwa sa kanyang ganawa. Ngunit kahit na nakakita ng ganun kalakas si Gruhorn pati siya ay ngumisi rin. Pinagpatuloy nila ang pagsisinay at sumapit na ang hapon nang matapos si Gruhorn at ang matandang lalaki. Sa kasamaang palad bigla na lang natamba si Gruhorn dahil sa pagod at una nilang ensayo ng matanda. Pagkatapos umalis ng matandang lalaki pumasok naman si Gruhorn sa kaharian at tila naaasar ito dahil sa mga sinabi ng matandang lalaki. Habang hingal na hingal itong naglalakad sa loob ng palasyo iniisip pero nito ang kanilang pagsisinay kanina. Sinabi ng matandang lalaki na kung makakatalo siya ng single chain ay baka tsamba lang ito. Pagpasok nito sa kwarto niya nakita nito ang manggagamot, sinabi nito na siya ay pinadala ng reyna. Sinubukan ng manggagamot na sabihin sa prinsipe na kailangan nito makatanggap ng manahil. Ipinakita ng manggagamot ang manahil ngunit si Gruhorn ay umiwas at gusto na nitong umalis ang manggagamot. Ngunit imbes na hayaan na lang ni Gruhorn ang manggagamot tila ito ay kanyang sinigawan at pinalabas ng silid. Bumubulong itong si Gruhorn samantala naman ay nakikinig itong knight sa likod niya. Akala ni Gruhorn ay mawawala lahat ng kanyang pinaghirapan sa ensayo kapag siya ay tumanggap ng manahil. Magmula sa labas may naririnig silang ingay, wala pang ilang segundo ay biglang bumukas ang pintuan ng Prinsipe Adrian. Ang taong bumukas ng pintuan ay tinawag siya na kapatid. Walang pake si Gruhorn at tuluyang umupo upang kumain, habang sumusubaw ito ng pagkain. Sa likod naman nito bumulong ang knight na ito daw ang pangatlong prinsipe, na siya namang ikinagulat ni Gruhorn. Nagsalita naman ang third prince habang nakaharap sa hapagkainan. Nabalitaan daw ng third prince ang pangyayari sa Prince Adrian, ito daw ay mas okay pa kumpara sa iniisip nito. Dahil nga sa pagkakaalam ng lahat si Prinsipe Adrian ay napakahina at sobrang eng-eng. Pabalang na sumagot si Gruhorn na siya namang kinainis nitong third prince. Sinabi kasi nito na kung ano ba ang kailangan ng third prince sa kanyang silid, ito ba ay gusto ng away. Biglang nanlisik ang mga mata ng third prince dahil sa sagot nito. Sumagot naman itong si third prince na may nabalitaan ito tungkol sa kanyang pagsisinay. Ito daw ay nalaman niya sa kanilang matandang tiyo, at kailangan daw ng prinsipe ng makakalaban na mayroong lakas na double chain. Napag-alaman ni Gruhorn na ipinagkalat na ng matandang lalaki na makikipaglaban ito sa mayroong double chain. Iprinisita naman ng third prince ang kanyang sarili upang maging kalaban ni Prince Adrian. Aba mukhang ang lahi ng mga ito ay kay abangan, mula sa Prinsipe Adrian at pati ang third prince ay mayayabang. Dahil lang pala sa labanan ang ipinunta ng kapatid nito na si third prince. Napagtanto ni Gruhorn na ang apo ni Leon Burke ay ganito. Isang walang kenta katulad ni Prinsipe Adrian, at isa namang matapang at mayabang na nasa third prince. Mula sa likuran ipinaliwanag ng knight na ang lalaking nasa harawan niya ay upunasahan ng swordmanship simula pa pagkabata. Nagulat itong si Gruhorn dahil sa 14 na taong gulang ay nakakagawa na ito ng second chain. Lumabas na ang third prince sa silid habang nag-iisip si Gruhorn patungkol sa laban. Pumasok naman ang katulong na may hawak-hawak na mga puting sobra at sinabing ang mga padala na sulat ay lahat para sa kanya. Nagulat itong si Gruhorn kung bakit sandamakmak na sulat ang natatanggap ng tabatsoy na ito. Iniisip nito kung ganito ba talaga ang mga tao kay Prinsipe Adrian. Sila ba ay dati na nagpapadala ng sulat para dito? Binasa isa-isa ni Gruhorn ng mga sulat at lahat ng sulat na ito ay patungkol na lamang sa laban na gusto siyang kalabanan. Tila nagkamali pala ng hinala si Gruhorn, ang mga sulat pala na kanyang natanggap ay mga hamon patungkol sa laban. Iniisip siguro ng mga ibang tao ay madali na lang matatalo ang prinsipe. Bigla namang nagdesisyon si Gruhorn at nag-utos sa katulong na isulat niya lahat ng pangalan na nagsulat para sa kanya. Mukhang itong si Gruhorn ay kakalabanin lahat eh. Kinabukasan maagang gumising si Gruhorn at tumungo sa likod ng kaharian. Si Gruhorn ay tinuturuan ng kanyang matandang tito. Pinapapulot nito ang kahoy na sword upang ito ay kanyang gamitin. Inisip ni Gruhorn na pwede naman ito siyang kausapin ng maayos, at hindi na memersonal. Nang makuha ni Gruhorn ng kahoy na espada agad naman sumakit ang mga muscles nito. Lumapit ang matandang lalaki,
S8 Gruhorn naman ay nagulat ng paghawak sa kanya. Mukhang alam ng matandang lalaki na hindi tinanggap ng prinsipe ang healing magic kahapon. Ay tama ang matandang lalaki, pinilit pang paalis ni Gruhorn ng manggamot ito pala ay makakatulong sa kanya. Nagsalita naman itong matandang lalaki na ang healing magic lang ang makakapanumbalik ng lakas ng muscles. Na bilang isang knight ay dapat nitong malaman na ayun lang ang pwedeng gawin sa naggamot ng muscle. Napagtanto ni Gruhorn na dapat pala niya itong tanggapin, at sa susunod na pupunta ang manggagamot at magbibigay ng mana heal, ito ay kanyang tatanggapin. Lumakad na ito papalayo sa prinsipe at sinabi na magsimula na sila at hindi na para magturo pa ng mga ganung bagay. Nagsimula naman ang matandang lalaki at nagsabi na hindi na nito uulitin pa ang mga gagawin niya kaya kailangan na manood ng maayos si prinsipe. Nanlisik ang mga mata ng matandang lalaki habang pinapakita ang kanyang kapangyarihan. Ang unang pinakita ng matandang lalaki ay ang pagbuo ng foundation. Ito ay natututunan ng mga knight. Ito ay tinatawag na The Kingdom's Training Sword. Winasiwas ng matandang lalaki ang espada ng mabilis, papunta sa gilid harap at likod. Sa bilis ng kilos ng matandang lalaki ito ay hindi halos makita ng dalawang mata ni Gruhorn. At sa huli, ito ay pumorma ng pagtatapos. Sa kabilang banda si Gruhorn naman ay nabigla at namangha sa ipinakita ng matandang lalaki. Ngunit kahit na ganun ang ipinakita ng matandang lalaki, ito namang si Gruhorn ay nagmamalaki peren. Tumatawa si Gruhorn habang iniisip ang dati nitong master na si Leonbert na naging bayani at nakapatay sa puting dragon. Tinitigan ito ng matandang lalaki at sinabihan, na ang gamit ng matanda ay totoong espada samantala ang gamit naman ni prinsipe ay kahoy. Patuloy na sinisermonan ng matandang lalaki ito si Gruhorn, ngunit biglang napahinto ang matanda dahil tinatawanan siya nito ng prinsipe. Inisip nito na ang history ng Dragon Slayer ay siya, na nakapatay na galit at malaking puting dragon. Tapos tatretruhin lang daw siya nito at tuturuan ng basic na teknik. Nagsalita naman ang matandang lalaki at nagsabi na, syempre, ang isang ito ay hindi sapat para manalo sa pastahan. Pagkatapos mong masteran ang mga pangunahing kaalaman, pwede mong pakiusapan ang nanay mo na kumuha ng ibang guro. Hindi pa man din nakatapos sa pagsisilita itong matandang lalaki ay nagsalita na naman itong si Gruhorn. Sinabi nito na kontento na siya sa basic. At hindi na rin ito aalam ng iba pang swordsmanship. Dahil ang isa lang daw ay sapat na. Seryoso naman na nagsalita ang matanda, at sabi naman nito ay gawin niya na lang. Sinubukan ni Hampus ni Gruhorn ang espada mula taas pa ibaba. Pagod man si Gruhorn sa buong araw nilang pagsesenay ngunit ito ay nananatiling nakatayo. Sa panahon na ito ang gawain kung paano pumaslang ng dragon noong siya pa ay espada ay wala na itong kwenta. Ayaw man aminin ni Gruhorn na wala ng kwenta kung paano sila dati pumaslang, ay wala na siyang nagagawa. Dahil ang mga espadang ginagamit daw nila ay hindi rin kagustuhan na pumatay ng dragon. Winasiwas ni Gruhorn ang espada habang nag-iisip ito patungkol sa pagiging Dragon Slayer nito. Iniisip ni Gruhorn na hindi na nila pinapahalagahan kung paano at ang totoong halaga ng Dragon Slayer. Habang winawasiwas ni Gruhorn ang espada, ang matandang lalaki naman ay pinigilan ito at inawat ang espada. Tinuruan ng matandang lalaki si prinsipe dahil mali ang pagwawas-iwas nito sa espada. Hinampas nito ang kanyang malaki at mountabang tiyan at ang kanyang binti. Ito daw ay puro lamang lakas ng kamay ngunit walang pakikasama ang katawan nito lalo na ang paa. Napaluhod naman itong si Gruhorn at pinipilit na makatayo kahit na nanginginig ang katawan nito dahil sa pagod. Dahil nga sa taba ng katawan ni Gruhorn talagang mahihirapan ito pagalawin ang buong katawan niya. Aminado naman sa sarili si Gruhorn, bumangon muli ito at sinubukan ulit bumwellow. Dumilam ang paningin ni Gruhorn at mas naging motivated siya sa sinabi ng matandang lalaki. Hinahanda niya ang sarili niya upang simulan muli ang pagsesenay niya. Lumipas ang 1, 2, 3 at higit pa na nga araw. Siya ay nananatili na nagsesenay araw-araw. Hindi ito tumigil sa pagsesenay, tirik man ang araw o malakas man ang ulan hindi ito pinapansin ni Gruhorn. Sapagkat siya ay patuloy na nag-ensayo upang lumawak ang kanyang mana heart. Paglipas ng 1 buwan dumating na ang araw ng pag-upgrade nito sa lakas. Hindi naman nabigo si Gruhorn dahil lumabas muli ang status window.
Ito ang hudyat na nagbigay sa kanya na siya ay bagtagumpay sa kanyang pag-insayo. Ipinakita dito ang iba't ibang uri ng mga kakayanan na maaari niya magamit. Ipinakita rin dito ang mga naabot niya na lakas. Nawala ang mga mahihina nitong kakayanan at napalitan lakas. Nawala ang pagiging clumsy nito, at lalong naging malakas ang mana niya. Kahit na nakita ni Gruhorn ng mga status window ay patuloy pa rin ito sa pag-insayo. Natuwa man ng saglit itong si Gruhorn, ito ay hindi naging sapat sa kanya. Gusto pa nito na mas maging malakas at mawala ang taba nito sa katawan. Mula naman sa kanyang likuran ng matandang tito nito ay pinapatigil siya. Ngunit sa sobrang kagustuhan ni Gruhorn na mag-ensayo ito ay hindi niya napansin at narinig. Malakas na hahampasin sana ni Gruhorn ang kahoy na nasa harapan nito. Nakita ito ng natandang lalaki. Kaya ang ginawa ng matandang lalaki ay lumapit at gumamit ng espada upang putulin ang espada na kahoy na gamit-gamit ng prinsipe. Dahil sa ginawa nito kay Gruhorn ang atensyon nito ay napunta sa matandang lalaki. Kita sa mga mata ni Gruhorn ang pagkagulat dahil sa nangyari, siya ay napahinto. Gayon din ang matandang lalaki, sa gitna ng training ground ay pumapatak ang malakas na ulan, kasabay ng dugo na lumalabas sa kamay ng prinsipe. Tumingin sa paligid itong si Gruhorn, pinagmasdan niya ang kahoy na pinapatamaan nito, nakita niya na ito ay sirang-sira na gawa ng kanyang pag-insayo, o nagalitan ng matandang lalaki si Gruhorn dahil ito ay nag-insayo sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Kung ito daw ay gumagamit ng totoong espada baka daw mas malala pa sa sugat na nakuha niya dahil sa espadang kahoy. Hindi na gaanong marinig ni Gruhorn ang mga sinasabi ng matandang lalaki, lumabas naman ang status window at nagpaalala ito na kailangan din ng pahinga ni Gruhorn. Natuwa naman si Gruhorn sa mga nakita nito galing sa status window, ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti bigla namang bumagsak ang katawan nito sa kamay ng kanyang tito. Kita sa katawan ni Gruhorn ang pagod na kayang nararamdaman. At nang bumagsak si Gruhorn sa kamay ng kanyang matandang tito ay tila nag-aalala ito sa kanya. May pag-aalala rin pala ang tito nito sa kanya. Mukha lang itong masungit pero okay naman pala.